Nagsisimula ang kwento sa silangang kontinente, kung saan nagbabanggaan ang hukbo ng mga barbaro at ang nagtatanggol na sandatahan ng kahariang Eldoran. Sa madugong larangan, nagliliparan ang mga ulo habang nangingibabaw ang malalakas na barbaro at nilalansag ang hukbo ng Eldoran na tila papel. Gayunman, ang kapitana ng Eldoran, si Serafina, ay tumatangging sumuko. Tinipon niya ang kanyang mga tauhan, inudyukan silang lumaban at magbukas ng landas para sa pag-urong. Habang pinuputo ni Serafina ang ilang kalaban, napagtanto niyang napakalaki na ng kanilang casualty upang makaligtas. Biglang sumulpot mula sa panig ng barbaro ang isang halimaw, si Vior, isang dambuhalang ilaytong mandirigma. Winuwarot niya ang mga sundalo at hamarang kay Serafina, tanggan ang dagwang talem. Agad niyang nakilala si Serafina bilang veteranong pinuno at hinamon sa isang laban. Batid na walang ibang makakatapat sa lakas ni Vior, pumayag si Serafina, umaasang makabibili ng oras para makatakas ang kanyang mga tauhan. Tumalon siya at sumalakay pababa, ngunit sinalag lamang ni Vior ang atake. Sumagot siya ng napakalakas na hampas na nagpalipad kay Serafina. Lumapag siya, muling sumugod, at nagpalitan sila ng mabibigat na atake. Kahit nasa sabayan ni Serafina ang lakas ni Vior, unti-unti siyang natutulak paurong. Sa huling baraha, ginamit niya ang kanyang sukdulang teknik, pinahusay ng mahika ang kanyang espada. Sa natitirang lakas, sumigaw siya at sinalubong ang huling hampas ni Vior. Sa banggaan ng mga talem, nabasag ang isa at tumilapon. Napatulala ang mga sundalo ng Eldoran nang makita ang kanilang kapitana na may sirang espada. Lumuhad si Serafina at tinanggap ang pagkatalo. Pinuri siya ni Vior sa tibay ng loob. Hiniling ni Serafina na patayin siya bilang isang mandirigma, ngunit tumanggi si Vior. Sa halip, ngumisi siya at nangakong kukunin siya ng buhay at gagamitin ang kanyang katawan. Sa banta na iyon, nawalan ng malay si Serafina. Nagising siya sa madilim na selda, suot ang maruming basahan at gapos ng mabibigat na tanikala. Nagulantang, nagmasid siya at unti-unting naalala ang pagkatalo at pagkabihag. Pagsagi sa alaala ng babala ni Vior, kinilabutan siya, anong hirap ang ipapataw sa kanya. Gagawin ba siyang alipin, o pagpapahirapan para sa aliw? Sa huli, pinakamasidhing takot ang sumagi, baka nais ni Vior ang kanyang katawan bilang babae. Bilang isang dalagang maharlika na walang asawa, ang ideya ng isang marahas na barbarong dudungis sa kanyang dangal ay nagdulot sa kanya ng matinding pangamba. Napagtanto rin ni Serafina na ang kanyang mga kasamahan ay naiwan pa ring napapalibutan ng mga barbaro nang siya'y mawalan ng malay, at marahil ay pinaslang o nabihag tulad niya. Bumuhos ang matinding kawalan ng pag-asa. Higit sa lahat, nag-aalala siya sa mga mamamayan ng kanyang kaharian, sapagkat kung mawawala ang silangang lupain, mamamatay ang kanilang mga pananim dahil wala ng matamnan. Sa bigat ng pagsisisi, napaiyak ang batikang kapitana. Biglang may tinig mula sa likuran. Lumingon si Serafina at nakita si Cersei, isang babaeng lingkod na may dalang tubig. Sa masusing tingin, napansin niya ang sipit at iba pang kasangkapan sa sinturon nito, kaya inakala niyang parurusahan siya upang magsiwalat ng lihim. Ngunit hindi binanggit ni Cersei ang pagpapahirap, sa halip, sinabi nitong ihahanda siya bilang perpektong tropeyo para kay Haring Vior. Ikinadina ni Cersei si Serafina sa pader upang hindi makagalaw, at naghanda ang kapitana sa inaasahang malupit na pagdurusa. Samantala, sa labas ng piitan, iniisip ni Vior na dalawin si Serafina, kumikislap ang kanyang mga mata sa pananabik. Sa selda, hinuhugasan ni Cersei ang hubad na katawan ni Serafina gamit ang basang tela. Matapos iyon, tinanong ni Serafina kung bakit siya pinagdaraanan ng ganitong ritual gayong isa lamang siyang alipin. Ipinaliwanag ni Cersei na marumi siya mula sa labanan, kaya nililinis lamang siya. Nagbitiw pa ito ng puna sa kanyang anyo, nagulat na siya ang babaeng tumagal laban sa kanyang Panginoon. Ayon kay Cersei, inaasahan niyang mas maskulado si Serafina dahil nakasabay nito si Vior, ngunit sa halip ay isa lamang siyang anyong marikit. Nasaling ang dangal ni Serafina, sapagkat para sa isang mandirigma, wala siyang panahon maging mahinhin o kaakit-akit. Nauunawaan ito ni Cersei, ngunit ibinunyag nitong labis na nagugustuhan ni Vior ang kanyang anyo. Lalong nalito si Serafina, ngunit tumanggi si Cersei na magpaliwanag. Sa halip, tahimik nitong binalaan na hindi na siya makalalabas pa sa lupain ng mga barbaro, habang may hawak na matalim na kutsilyo.
Inakala ni Serafina na nalalapit na ang kanyang wakas, kaya desperado siyang nagpumiglas sa kanyang mga gapos, umaasang may himalang darating. Habang papalapit si Cersei dala ang matalim na kutsilyo at malamig na sipit, tuluyang sumuko si Serafina at pumikit. Ngunit sa halip, pinutol lamang ni Cersei ang kanyang gapos, inayos ang kanyang mga kuko, at sinuutan siya ng damit. Pagmulat niya, napansin ni Serafina ang maayos at mabangong kasuotan, may halimuyak pa ng pabango. Nagtaka siya kung bakit bibigyan ng ganito ang isang bihag, at napaisip kung ihahanda ba siya sa isang sakripisyo. Bago pa siya makapagtanong, umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw mula sa itaas ng piitan. Kinumpirma ni Cersei na dumating na si Vior, at di naglaon, pumasok ang dambuhalang hari ng mga barbaro. Ipinakilala niya ang sarili bilang anak ng dakilang pinunong barbaro. Pinagmasdan ni Serafina ang kanyang napakalaking katawan at gininto ang mga mata, at napagtantong tila hindi siya ganap na tao. Naalala niya ang kwento ng kanyang lolo tungkol sa isang ekspedisyon laban sa mga barbaro, kung paanong nilupig ng mga ito ang hukbo at kinukuha ang puso ng kalaban para sa ritual. Inakala niyang iyon na rin ang kanyang sasapitin. Kaya buong tapang niyang sinabi na hindi siya natatakot at gawin na ni Vior ang nais nito. Nagtaka si Vior, sapagkat wala siyang balak na ialay siya. Sa halip, ibinunyag niya ang tunay na dahilan, nais niya siyang gawing asawa. Sa iilang salitang iyon, nabaligtad ang mundo ni Serafina, namula ang kanyang mukha sa biglang pagdaloy ng damdamin. Dahil sa pagkabigla, inakala niyang biro ito. Ngunit nang igiit ni Vior ang kanyang hangarin, tuluyan siyang nawalan ng composure. Tinanong niya kung bakit siya papakasalan gayong kaaway siya. Ipinaliwanag ni Vior na sa kanilang lahi, walang hadlang ang pag-ibig kahit sa kaaway. Buong sigla niyang isinalaysay ang tradisyon ng kanilang mga ninuno, na ang pinakamalalakas na hari ay kumukuha ng babaeng mandirigma bilang asawa bilang parangal sa kanilang pag-ibig sa espada. Sa kabila nito, tumanggi pa rin si Serafina. Ngunit pinaalala ni Vior ang kanyang sinabi, na gawin nito ang nais sa kanya, kaya nabitag siya sa sariling salita. Idinagdag pa ni Vior na hindi lamang ito tradisyon, naalala niya ang kanilang laban at naramdaman ang taimtim nitong dedikasyon. Sa harap ng ganitong lakas, agad siyang nahulog at nagpas siyang pakasalan siya anuman ang mangyari. Matapos ang tapat na pahayag, napatameme si Serafina. Tinalikuran siya ni Vior upang umalis. Bago tuluyang lumabas, nangako siyang hindi siya pipilitin at bibigyan siya ng panahon upang magpas siya. Pag-alis ni Vior, naiwan ang naguguluhang mandirigma, iniisip ang kanyang kapalaran sa kakaibang piitan. Habang naghihintay, naalala niya ang isang pangyayari 7 taon na ang nakalipas. Noon, ipinaalam ng kanyang kapatid na si Sidious na siya ang itinalagang kapitana ng ekspedisyon patungo sa lupain ng mga barbaro. Tinanggap niya ito at naghanda umalis. Ngunit pinigilan siya ni Sidious upang ibigay ang paanyaya sa isang marangal na piging. Nagtaka si Serafina sa layunin nito, kaya pinaalalahanan siya ni Sidious na isa pa rin siyang maharlikang may dangal na dapat panindigan. Sa tindi ng tingin ng kapatid, tumindig siya at tinanggap ang imbitasyon. Di naglaon, nagbihis siya ng marikit at dumalo sa mansyon ni Condesse Ilo para sa piging. Nang makita si Serafina na nakabihis ng pangkaraniwan, nagsimulang magbulungan ang mga maharlika. Sa mahihinang tinig, nagbitaw sila ng mapanirang puna tungkol sa kanyang anyo at propesyon, nagdududa kung ang isang marikit na babae ay karapat-dapat mamuno sa mga batikang mandirigma. Kahit batid ang kanyang lakas, para sa kanila'y sayang lamang ito sa isang babae. Nabigatan si Serafina sa mga usapan kaya lumabas siya sa balkonahe upang huminga. Maya-maya, nilapitan siya ng ilang dalaga at inaya siyang sumama. Habang magkakasamang nakaupo, tinanong nila kung natatakot ba siya sa kanyang tungkulin. Sa mga kwento ng halimaw at dragon, nag-alala sila kung kakayanin niya ang panganib. Ngumiti si Serafina at sinabing kathang-isip lamang ang mga dragon, ngunit pinaalala nilang haharap pa rin siya sa mga barbaro. Dahil sa mga alamat ng kalupitan ng mga ito, pinayuhan siyang manatili na lang sa tahanan upang iwasan ang malagim na wakas. Bigla niyang hinampas ang mesa upang patahimikin sila. Buong tiwalang iginiit niya na mula pa noon, layo na ng kanilang kaharian na sakupin ang silangan, sapagkat dito lamang makakamit ang yaman upang mapakain ang kanilang bayan. Kaya handa siyang lumaban. Ngunit binanggit ng mga dalaga na maging ang hinahangaang prinsesa na si Wisteria ay nawala matapos harapin ang mga barbaro.
Pinayuhan siyang manatili at mag-asawa na lamang. Nainis si Serafina at umalis sa pagtitipon. Habang pauwi sa karwahe, nadama niya ang pagkasuklam sa mga maharlikang nagpapakasasa habang naghihirap ang karaniwang tao. Sa daan, nakita niya ang isang dukhang lalaki na inaatake ng 3 binata, mga gutom na magsasakang napilitang magnakaw para mabuhay. Agad siyang sumugod at pinatigil ang mga ito. Nang umatake sila gamit ang kasangkapang pangbukid, madali niya silang natalo. Inakala ng mga binata na katapusan na nila, ngunit naawa si Serafina at ibinigay ang kanyang mahalagang kwintas. Nagulat, nagpasalamat sila at nangakong hindi na mananakit. Pagkaalis nila, sumikip ang dibdib ni Serafina sa kalagayan ng kanyang bayan. Sa sarili, nangako siyang babalik na matagumpay mula sa silangan at magdadala ng kapayapaan. Makalipas ang ilang araw, bago umalis sa ekspedisyon, nagbigay galang siya sa nawawalang prinsesang si Wisteria. Biglang sumulpot ang kanyang kapatid na si Sidious, galit dahil muli siyang nabigong makahanap ng mapapangasawa sa piging. Ipinaalala ni Serafina na siya'y hahayo upang ipaglaban ang kaharian, ngunit mariing sinabi ng prinsipe na ang babae ay hindi para sa digmaan. Unti-unting nag-iba ang tinig nito, hanggang maging kay Vior. Lumapit si Vior at iniabot ang kamay, determinadong gawin siyang asawa. Nang hawakan siya ng barbaro, naputol ang bangungot ni Serafina at nagising siyang pinagpapawisan. Narinig niya ang malakas na hilik sa tabi, si Vior, mahimbing na natutulog. Sa isang iglap, bumalik ang kanyang ulirat sa harap ng dambuhalang katawan nito, at napasinghap siya sa takot sa posibilidad na maging kanyang asawa.